What's up mga Lods? This is Master Renz and welcome back to my channel. So sa video ito, mag-reaction video ulit tayo kay Goosebumps Top 5 na ang pamagat ay akala niya maagang umuwi ang partner niya, doppelganger pala ang nakita niya. Nako, nakakatakot to. So make sure mag-subscribe kayo dito kay Goosebumps Top 5. Isa na to sa mga favorite ko na top 5 na compilation sa mga ghost or mga scary videos. So, huwag na natin patagalin to. By the way, shout out sa mga subscribers ko dyan. Thank you so much sa inyong suporta. So, without further ado, let's go sa go. Top 5 Ghosts Caught on Tape. Doppelganger. Noong January 29, 2024, nagtatrabaho ang partner ni Aki sa site kaya naiwan silang dalawa ng kanyang anak sa bahay nung gabi na yun. 2024. Ang usual na uwi ng partner niya ay alas 5 o alas 6 ng umaga, ngunit nagulat na lang siya dahil alas 2:30 pa lang ng madaling araw. Bigla na lang bumukas ang pinto sa kwarto nila at ang mga sumunod na nangyari ay talagang nagbigay kilabot sa kanya. Ito, CCTV to ha. Hoy, Nakita ni Aki ang partner niya sa labas ng kwarto nila. Nakatitig lang ito sa kanya. Tinawag pa niya ang partner niya ngunit hindi siya sinagot nito. Matapos noon ay nakita niyang bumaba ang partner niya sa hagdan kaya sumunod siya. Sinara pa nga niya ang pinto pero binuksan niya muli dahil matatakot ang bata. Pagdating niya sa ibaba, nagulat na lang siya dahil patay ang mga ilaw at nakakandado pa din ang pinto. Dito niya na-realize na hindi makakapasok ang partner niya sa bahay dahil wala itong dalang susi nung oras na yun. Ayon kay Aki, bigla na lang siyang hindi makakilos. Ang hindi niya alam, habang hindi siya nakakagalaw, may nagbubukas sara na din pala ng pinto sa kwarto nila. wala. Ay, nakatakot to ah. Wala, iniwan yung bata nga mag-isa oh. Matapos ang ilang sandali, dito pa lang siya nakagalaw at nagmamadali siyang tumakbo sa kwarto. Hindi pa din siya makapaniwala sa nangyari. Dahil nga dito ay sinilip niya muli ang partner niya. Sa isip-isip niya ay nagbibiro lang to pero pagtingin niya, wala siyang nakita. Ano sa tingin niyo ang naganap sa bahay nila nung gabi na yon? Did she really witness her partner's doppelganger? Nang malaman nga ng partner niya ang nangyari, nagbiro na lang ito at sinabing pinadala niya ang doppelganger niya para i-check kung okay sila. Ikaw, ano ang gagawin mo kung sa'yo mangyari to? Ikaw na ang humusga. Takot yun ah. Crematorium. Ang lalaking mapapanood nyo ay nagtatrabaho sa crematorium. Nang gabi na yun, nagvi-video siya para ipakita sa fiancé ng kapatid niya ang itsura sa loob ng crematorium at kung ano ang ginagawa niya. As he was showing the building around, this happened. Pag mga ganyan talaga, crematorium, may mga ganyang area, talagang malaki ang chance, may multo talaga dyan. Lights, they turn off automatically at a certain hour. And I'll tell you right now, I'm gonna walk you through I have a friend that works that he would see and hear things coming from these furnaces when they're burning the bodies. So when I'm walking through here, Yung ilaw mo. they usually put the urns out to send to the families. So when I'm walking here at night, I walk right by these urns that they put on these tables here. And then I come down, freaking out. Maririnig mo ang faint tapping sound na nanggaling sa loob ng furnace. Dahil nga dito ay medyo natatakot na siya pero patuloy lang siya sa pagve-video. Hindi niya napansin na nagkakaroon na ng static audio ang camera niya. Is it a sign that something is about to happen?
Nang ipakita niya ang body table, may naramdaman siya sa likod niya kaya napatutok ang camera niya doon. Pero wala naman siyang nakita. However, the strange events happening around him that night are about to get spookier. Ito ang sumunod na nangyari. Oh, ito yun, no? Ayun, no? Ayun. Tumakbo ka na. Takbo, bilisan mo. Takbo, takbo. Takbo. Takbo, huwag kang tumigil. Huwag kang tumigil. Takbo, takbo. Ay, tumigil. Ay, ayun na, patay ka. Sa likod niya bigla na lang may gumalaw. Maririnig mo ang metallic sound. Nang itutok niya ang camera sa mga urns na nakalagay sa aisle, makikita mo na gumalaw na lang mag-isa ang takip ng isa sa mga ito. It produced the same sound nung nauna at ilang sandali pa, ang takip nito ay unti-unti na lang umangat ng mag-isa. Yung ganun kasing part na yun, para sa akin, hindi ako maihapigiin yun. Dahil aangat eh, di ba? Paano pipigiin yun? Imposible namang insekto yun. Kasi hindi magagawa ng insekto. Kung may daga naman dun, makikita sa video or babagsak yung urn na bumukas. Yung bumukas yung takip. Pero dun walang any signs na insekto or peste na lumapit dun. Kusa siyang gumalaw. Kusa talagang gumalaw yung takip. So para sa akin tong video tong legit na legit talaga. Lalo-lalo na sa mga ganyang crematorium, malaki ang chance talagang may magpaparamdam dyan kasi siyempre, dyan kinikremit yung mga namatay. Napatakbo na nga lang siya sa takot at paglabas niya, bigla na lang din may humawi ng vertical blind sa pinto na parang may taong lumabas dito. Pero in this case, wala kang makikita. It's as if whatever is terrifying him followed him. Matapos nga ng mga nangyari, napauwi na lang siya. Ikaw, kakayanin mo bang magtrabaho dito ng mag-isa kahit na may nagpaparamdam na? Ang hirap mo. 3 years later. Ano kaya to? Isang araw, nag-check si Yessie ng phone niya nang makita niya ang isang recording na video niya 3 taon na ang nakalipas. Ang sabi niya nag-video siya dahil siya lang ang mag-isa sa bahay nung araw na yon. Pero may naririnig siyang mga ingay na nanggagaling sa banyo. Maririnig mo ang tapping sounds pero nang tignan niya ang loob ng banyo, wala naman siyang nakita doon. Tagal na ito, no? 3 years later. I mean, sorry. 3 years ago pala nangyari. Ano yun? Yung mga ingay. Nagtataka na lang siya kung ano o sino ang may gawa ng ingay. Matapos nun ay pumanik siya sa kanyang kwarto. At muli, narinig niya ang ingay na nanggagaling sa banyo kaya muli siyang nag-video. But this time, she would capture something else. No, ayun, no? May sumilip. Nakita mo ba yun? Nakita ko. Tingnan mabuti ang pagitan ng mga bars ng hagdan. Sa loob ng banyo, makikita mo ang paggalaw ng isang anino. Hindi niya nakita ang anino na ito 3 years ago, kaya laking gulat na lang niya nang i-review niya ang video. Hindi siya makapaniwala na meron pala siyang nakunang hindi niya maipaliwanag. Ang anino ba na nakita niya ay ang may gawa ng mga ingay na naririnig niya? Ikaw na ang bahalang humusga. Sabi, no? 3 years ago to nangyari.
Ibig sabihin, ang tagal na pala nitong nakasave sa phone niya. Ano yun? It's either na malaki ang space, yung, ang tawag nito, storage ng phone niya, or baka hindi niya nalimutan lang niya, hindi niya napapansin na pala. Hindi niya na-double check na sobrang tagal na pala nitong video to. Kasi may mga ganun, hindi ba siguro kakatanggal ng ibang mga video pag nagbabawas sa storage, hindi niya siguro napapansin to. Kaya yan, na pagka-review siguro, na-freak out siya na ganyan yung nangyari, may nakunan pala siya. Is it a bird? Nitong October 8 sa Sariaya, Quezon, may nakita si Che at mga kasama niya na lumilipad malapit sa puno. Noong una, hindi nga nila pinansin to, ngunit sa muling paglipad ng nakita nila. Nagtaka na lang sila bakit ito lumilipad malapit sa buwan at napansin nila na mas malaki ito kumpara sa mga ordinaryong ibon. Dito na nga sila naghinala kaya inilabas nila ang kanyang camera at dito na siya nagsimulang mag-record. Oh, ano yan, mami? Ano yan? Sabi ni Edric, ibon daw. Si Skibidi yan, pre. Post mo sa TikTok, te. Maraming ano doon. Okay, nalipad-lipad din. Pero hindi naman siya kalapit sa buwan. Pero yun na nga, Ano yun yan? nakatabi ng buwan eh. Bupal-babal eh. Yan na. O ano yan? Ibon ba yan? Mukha nga siyang ibon eh. Hindi siya ibon. Hindi yan ibon yan. Walang ibon na nalipad sa gabi. Eh, ano yan? Dinosaur. Ano ngay? Hindi yan nga. Baka ibon lang talaga. O ba't wala na nun? Ayun na yan. Bumaba ulit. Sobrang, Pababa. ano, Pababa na. I mean, ito siya. Pabalik-balik siya sa buwan, pre. I mean dun sa mismong ulap wala yan. Pabalik-balik siya sa buwan. Wala ang lagaling mo kayo. Tingnan mo. Ang sabi niya, ang video ay naka-full zoom in na at sa ere, makikita mo ang isang itim na figura na parang ibon. Pero ang nakakapagtaka, lumilipad lang ito malapit sa buwan. Hindi nila mawari kung ito ba ay malaking ibon lamang o isang nilalang ng kababalaghan. Ang sabi sa mga comment, ito daw ay manananggal pero ang sabi naman ng iba, ito ay saranggola lamang. Ipinost niya ang video na to sa kanyang social media para mabigyan sila ng sagot kung ano ang flying creature na nakita nila. Ka-goosebumps, tatanungin kita, ano sa tingin mo ang nakita nila nung gabi na yun? Naniniwala ka bang manananggal to Ewan ko. o saranggola Di ako lang sure na kung ano to. naiwan lang na lumilipad sa gabi? Ikaw na ang humusga. The Baby's Room. Baby's home. 1 week ago, nagsimulang mag-post si Misty ng series ng mga videos tungkol sa mga kakaibang bagay na nangyayari sa loob ng bahay nila. Naglalagay siya ng baby monitor sa kwarto ng anak niya na sanggol para na-check niya ito kahit na may ginagawa siya, ngunit sa gabi, may mga naririnig siyang ingay galing dito. Anybody have one of those VTech baby cameras? It keeps glitching out and it has woken me up so many times tonight. I thought it was just background noise, but the last time I swear I heard music playing. Nang sumunod na gabi, she got so freaked out dahil biglang nag-activate ang motion detector ng baby monitor. Nang tignan niya ang na-capture nito, ito ang kanyang nakita. Oh my god, you guys. Oh my god. So I've been recording the baby monitor anytime the sound or the motion detection goes off so that I can show my husband because he's on the road and I wanted to send him all this crazy shit that's been going on. Watch this video and tell me what you see. I literally ran up there so Bakit kasi fast. iniiwan There's yung bata? nothing in her room. I brought her downstairs. The motion and sound detectors are still going on. I'm freaking out right now. Yun no, sa taas. Nakita mo ba Kung yun? nakita ko. Sa video, tahimik na natutulog ang baby niya sa crib nito pero tignang mabuti ang itaas ng bunk bed. Sa taas ng steps nito, makikita mo ang isang shadow figure. Ito ay nakatingin lang sa anak niya. Bahagya itong nawala at muli itong bumalik para tignan ang baby. Ang sabi niya, walang ibang tao sa kwarto na yun kung hindi ang anak lang niya na sanggol. Kung ganoon, sino o ano itong nakita niya sa baby monitor? Dahil na din sa demand ng mga viewers niya na gustong makita ang setup ng kwarto ng baby niya, gumawa siya ng video para dito. Okay, a lot of y'all were asking about the room situation, so I'm gonna run that through real quick.
We moved my daughter from this room into this room. She got new furniture. That's why the bunk bed is still in there. Then we moved the baby from my office, which used to be her bedroom, now it's my office again, up into this room. So this is the attic that's in between the rooms that I was talking about that's cracked. It's been that way for a while, so it's not something that I'm overly concerned about, but y'all have got me freaking out in the comments. I cannot even breathe walking in this room, so I am truly terrified, but I'm gonna walk y'all in here real quick. This is the bunk bed. This is where I took her out of her crib, ran up the bunk bed. There was nothing up there when I came. We have her rocking chair, her changing station, her closet with all of the stuff that we still need to put up. This is where I have everything that was gifted. I know a lot of y'all were saying check stuff that came from a thrift store or that wasn't yours because it might be causing it. I will show you guys up here. There's nothing suspicious. There's no hair from like a rat or something that could have came in. This is marker. These are still tucked in on the sides, like they're still tight from, you know, if somebody was trying to be underneath the blankets. I don't think that's plausible. So I don't know. I have no idea what could be. Napansin ko lang kasi sa kanila nga, bakit ganyan yung style ng ano nila? Yung baby, iniiwan nila mag-isa sa isang kwarto. Tapos baby monitor lang pang monitor. Dapat pagka ganun talaga, hindi dapat ganun eh. For me dapat sinasamahan nila ang baby, dapat tinatabid nila sa pagtulog. Kasi baby pa eh. Di ba, tayo mga Pilipino, ganun yung style. Ewan ko, kahit sabihin natin iba, dapat hindi ganun. Pag may nakakahamdam na sila ng ganung may mga paranormal, dapat hindi, or as much as possible nga, hindi dapat ganun, hindi nila iniiwan mag-isa sa kwarto ang baby. It. Oh my God, it's rocking. Fuck. Matapos niyang ipakita ang taas ng bunk bed, bigla na lang gumalaw ng mag-isa ang rocking chair sa gilid ng kwarto. As you can see sa simula ng video, wala siyang ibang kasama sa kwarto. But the strange events didn't stop there. Ilang araw matapos ng mga naganap, nagtutupi siya ng mga damit na nilabhan niya. When all of a sudden, she heard banging sounds sa likod ng kanilang living area. Paglabas niya sa kanilang bakuran, ito ang nakita niya. Ano yan? Mga ibon? Ano? So I have no idea what this means. Sure, something just spooked them, but it's just another one of those really weird coincidences given everything that's going on. Like, what the fuck? I also had to call pest control back out here today because I woke up this morning. There were ants crawling everywhere, all over the floor, all over the counters, up the wall. Nang tingnan niya ang dahilan ng ingay sa bakuran niya, bumulaga sa kanya ang mga katawan ng mga ibon na nakakalat sa lupa. May ilang mga buhay at karamihan dito ay mga patay na. Is it all just coincidence or is it a progression of a dark phenomena? From the shadow she captured, then the rocking chair and the dead birds in her backyard. Ang sabi nga ng ilan sa mga viewers niya, ang mga nangyayari daw ay bad omen. Is there a sinister force behind all these events? Ano sa tingin mo? Katulad ng lagi kong sinasabi, nasa iyo ang pagpapasya. Ikaw na ang bahalang Lipat bahay na humusga. kapag ganyan. Sana ay kinilabutan ka sa mga Nakatapos tayo. Ganda ng mga video talaga ito. Goosebumps Top 5. So make sure mag-subscribe kayo dito So yun. Thank you so much sa inyong pagsama. See you in my next video and mag-iingat po kayo palagi.